Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung medyo palpak ang gobyerno natin eh. Kasi nandun na nga sa Czech Republic, nahuli na si si Saldico ng mga pulisya diyan sa Czech Republic. Pero dahil sa hindi kaagad umaksyon ng gobyerno natin na puntahan kaagad sa araw na yun, ito nakagawa ng move si Saldico at nakatakas. Paano kaya pinakawalan siya ng Czech Republic Police, no? Baka tumanggap din ng payula. Alam naman natin na trilyonaryo si Saldico. Siya nga yung may-ari ng isang basement na pera ng gobyerno na kanyang ninakaw. Mali-malita Tapos itatapon niya kay PBBM tsaka kay Romualdez. Siya yung may hawak Nasa kanya yung pera. Kaya ito yung pinagtataka natin, bakit naka-escape po siya sa Czech Republic? Nabigyan yata niya yung mga pulisya doon baka tumatanggap din ng bigay, di ba? Ng under the table. Kaya ito atin muna pakinggan ang balita na to, at mamaya sa bandang dulo ng video ay meron tayong bagong update kung nasaan na ngayon si Saldico. Mula nang makalabas siya kanina sa bansa ng Czech Republic ay nasa France na daw ito ngayon. Kanina lamang 20 minutes ago ay nagpalabas ng update ang 24 oras at sinasabing nasa France. Grabe, talagang criminal mind, no? Nakaplano yung itinerary niya nakaplano, at meron siyang 3 passport. So ibig sabihin ay alam niya na kung paano tatakas sa Pilipinas. Sabi nga ni Win Gatchalian ay criminal mind talaga itong si Saldico. Kaya ito, pakinggan natin ang ulat galing sa 24 oras. Paano naman kung nasaan mismo si Ko, dahil ayon sa kalihim, hindi sinabi ng Czech authorities kung saan ito nagtungo at kung kailan ito nakalaya. Gayong paman, tiniyak ng DOJ na nasa Schengen area pa si Ko. At mula pa rin sa Prague, Czech Republic, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Mel, Vicky, Emil, nahuli na pero nakalaya pa. Ganyan ang pag-amin ngayon ng high-level coordinating team na ipinadala ng Administrasyong Marcos dito sa Prague, Czech Republic para sana ayusin ang pagpapabalik sa puganteng dating kongresista na si Saldico sa Pilipinas. Ito, sila Harry Roque at sina BP Sara halakhakan lahat ng DDS. Kahit nga ako na makagobyerno ay parang tatawa na rin ako Paano ba nangyari yun? Grabe naman. Bakit pinabayaan pa ng 3 araw? Dapat yung oras na yun mismo may lilipad na doon na team ng Pilipinas nagkukuha kay Saldico habang nakakulong pa. Ipinalipas nila ng 3 araw siyempre, ay nako. Ginoo, Diyos ko, kaya nga sabi ng maraming nag-comment dito sabi na weak daw ang ating gobyerno. Bakit naman ganun, di ba? Ano bang plano? Di ba mga kababayan? Kaya ito, agin muna kayo. Tingnan nyo muna itong team na pumunta doon mukhang ingot. Ito, balikan natin ang balita. Ito, I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Frederick Bida ba yun? Ito, maraming nag-comment din dito sa itong nasa gitna. Tumatawa-tawa Bakit tumatawa siya? Palpak nga siya Ibinalita yan ni Acting Justice Secretary Frederick Bida matapos ang halos 1 oras niyang pakikipagpulong sa Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs, Lunes ng hapon dito sa Prague. Pero kung kailan nakalaya si Ko, hindi na raw binanggit sa kanila ng Czech counterparts. What is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. He is not within the Czech Republic. Bingi. So he is free. He is not detained.
Ayan, ang tanong He ay is not kung detained. free ba? Ang sagot ay ang dami-daming sagot eh. Baka bingi ito. He is not detained, so he is free. He is not detained, so he is free. Ayun. Yes. Nang lumapag-an nila sina Vida rito nitong Biyernes, ay nasa kustodiya pa ng Czech authorities si Ko ayon sa kanilang intelligence sources noon. Hindi anya sinabi ng Czech authorities kung saan nag-exit si Ko. Pero 4 na katabing bansa ang pwede niyang puntahan by land, ang Poland, Slovakia, Austria at Germany. During this trip, definitely he was traveling by land. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. Ang tinitiyak ngayon ng Justice Secretary ay nananatili si Ko sa tinatawag na Schengen area base sa anyay intelligence sources. Pero hindi niya masabi kung saan sa 29 na bansang kasama tigil sa muna Schengen tayo area. dito. Hanap muna ko ng latest, yung update na ang sabi, nasa France na daw ngayon mismo. Itong oras lang na to 30 minutes yung nakaraan ng update na ito. So ibig sabihin, wala pang isang oras ang update na ito na nasa France na itong si Saldico. Ang elusive, criminal-minded na magnanakaw sa kaban ng bayan. Atin muna hanapin yung bagong update mga kababayan, sandali lang. Criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. Itong si Saldico. Alright, so meron tayong clip dito galing kay Win Gatchalian. Si Win Gatchalian mismo ang nagsasabi na isang ang criminal mind itong si Saldico. Ibig sabihin ng mga criminal mind ay parang mafia. Magaling lumusot at malayo pa yung dapat mangyayari ay meron na siyang counter dito. Counter move. Ibig sabihin ay meron na siyang mga ginawang advance para sakali kung siya ay mahuli ay alam niya kung saan siya tatakbo ng mga bansa na hindi makakapasok ang Interpol. Ito yung ni Saldico eh. Ang pinagtaguan niya na lugar, itong Czech Republic, ay hindi yata yan membro ng Interpol. Hindi pwedeng makapasok diyan ng Interpol. Kaya hindi nahuli si Saldico. Diyan lang siya nagtago sa Schengen, tinatawag na Schengen area eh. Yan yung mga lugar na hindi makakapasok ang Interpol at marami diyan ay diyan nagtatago yung mga most wanted in the world, mga kababayan. Balik tayo kay Win Gatchalian. May criminal mind. Ayun. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. So, in other words, Talaga. itong sitwasyon ito. Sir, magpapulong ba ang authorities natin? Bakit nangyari? Kung base sa mga narinig ko na meron pala siyang 3 passport, which is unusual dahil sa mga politikong katulad ko, normally meron kayong private passport. So, ayun na, ang mga senador ay mayroong 2 passport, pero si Saldico na isang congressman lang ay mayroong 3. Kaya criminal mind talaga siya, mga kabayan. Magaling. Kaya punta na tayo sa latest kung saan ayon sa ating narinig ay nasa France na ngayon sa sandaling to si Saldico. Kararating lang sa France eh. Alright, so ito na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang balita bago lang.
na nasa France na itong criminal mind na si Saldico. Ito ang video courtesy ng 24 oras. Ang linggo matapos i-anunsyong nahuli na sa Czech Republic, sinabi naman ngayon ng palasyo na nasa France si dating Congressman Zaldico para humiling ng political asylum. Nakatutok si Ivan Mayrina. The DFA has received highly reliable information that Saldico has a Naku. pending petition for political Talagang asylum pinano na ni in Saldico. France. Alam niya na pwedeng tanggapin siya doon sa political asylum sa France. Hindi siya pumunta ng dahig. Hindi siya pumunta doon sa lugar ni Digong kasi mapasok yun ng Interpol. Dito siya nagtatago sa Schengen area. Ito yung mga bansa na hindi mapapasok ng Interpol. Kaya hindi mahuhuli. Mahirapan talaga ang gobyerno natin dyan. Okay, balik tayo kay Claire Castro. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Yan ang anunsyo ngayong hapon na Malacanang matapos kumpirmahin ng Justice Department na wala na sa Czech Republic ang puganting dating kongresista na si Saldico. Ang asylum ay proteksyon ginagawad ng isang bansa sa isang dayuhan na nakararanas ng persekusyon dahil sa lahi, relihiyon o political opinion. Political Naku, pwede persecution ba yan daw na- ang ginamit pwede na ba yan basihan na ni Ko sa political kanyang asylum persecution? petition. Magnanakaw siya eh. Siya ay itong running for his life kasi siya ay magnanakaw at napakalaki ng ninakaw niya. Di ba mga kababayan? Paano nagiging political persecution? Magnanakaw kay iwan ko lang kung maniniwala sa kanyang France, ang French government. Di ba mga kababayan? Kaya nasa France na naman eh. Grabe talaga ang connection nitong si Saldico. Matagal na pinagandaan niya yan. Alam niya na diyan sa tatakbo, diyan siya na hotel mag-check-in. Talagang criminal mind. Grabe naman. Parang boss ng mafia, no? Ang galing, ang galing. Ang galing maglilibot ni Saldico. Alam niya na yung mga lugar na yun hindi mapapasok ng Interpol eh. Kaya kahit na may red notice siya ay walang nangyayari. Kasi 3 nga ang passport ng taong to at alam niya kung saan siya magtatago kapag mangyayari na itong kanyang kinakatakutan na papalpak yung kanyang pagnanakaw ng pera ng bayan. Okay, balik tayo sa balita. Sa Malacanang, bagay na agad din ang pinabulaanan. Ayon sa Malacanang, bagay na agad din ang pinabulaanan. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, Eto ngayon mga kababayan. Ha? pagnakaw di umano. Marami ng ang mga sabi-sabi ngayon, mga kuro-kuro, mga idea, mga conspiracy theory na meron daw nagprotekta kay Saldico at merong itong mga kasama niya na hinatian niya ng pera. Yun yung mga nagprotekta sa kanya at tumulong na i-guide siya kung saan siya pupunta na safety. Kasi kung makabalik siya sa Pilipinas ay itong mga kasama niyang magnanakaw ay kanyang di ba? Kanyang maisiwalat ang mga pangalan. Kaya nga, sabihin natin, kasama dyan si Chis Escudero, ang laki-laki ng di ba? Example lang yan kasama si Chis Escudero. Kaya, tutulong si Chis sa kanya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Ganon yun, mga kababayan. O kaya si Romualdez, di ba? Si Romualdez. Baka sila yung magkumpare at hati-hati lang sila. Kaya tutulungan talaga siya na makapagtago at hindi na makabalik ng Pilipinas. Kasi yung makakabalik, dami niyang ituturo eh. Ang problema kung si PBBM ang ituro niya diretso, di ba? Para mag-quits lahat ng kaso. Kapag makaupo na si BP Sara, quits na yan lahat ng mga kaso kay Saldico. Ang hindi makwits diyan ay nasaan kaya yung pera natin, no? Pera ng Pilipinas yun eh.
Magkano ba yun mga kababayan? Nakalimutan ko na yung figure na yun. Yun ay trillion pesos yun eh. Grabe. Anong masasabi niyo? Paki-comment na lang mga kababayan sa ating medyo mahaba-haba na ang ating talakayan eh. Paki-comment na lang sa ating comment section para naman mabasa ng ibang makabisita sa ating channel ang inyong mga saloobin. Alright, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan ay napakalaking tulong na yan. Kahit isang subscription lang ay malaking tulong na para lalago ang ating channel. Hanggang sa muli ako'y magpaalam na maraming salamat sa lahat. Love you all.